basta-basta na lang dinapuan ng swerte. Ang iba, nagtanim muna para masungkit ang swerteng bunga ng tunay na paghihirap. Maganda ang Year of the Tiger ng kilala naming artista, si Isabel Rivas, isa sa mga kinatatakutang kontrabida sa telebisyon at pelikula. Pansamantala niyang iniwan ang showbiz, pero sa kanyang muling paglantad sa publiko, aba, ipapasyal niya tayo sa Paraiso ni Isabel. Sa tulong ng pagdadasal, disiplina, you choose the right path, you will really have the peace in the end. Kapag sineswerte ka nga naman, ganitong tanawin ang maaari mong masilayan. Mga bulubundukin ng Sierra Madre na humahalik sa mga ulap at mga puno na nagtatayugan na hitik sa bunga. Ito ang aming nadatnan sa pagbisita namin sa Paradise Farm ng aktres na si Isabel Rivas. Welcome! Welcome, Corina! Ang ganda-ganda nito! Sino nagtanim niyan? Ikaw ba talaga nagtanim? Oo, 538 lahat. Ikaw? Opo. Wow! May tubig! This is our fish pond, man-made fish pond. Anong pinapatubo mo dyan? Andyan may tilapia kami, may hito, ulang, lahat. Ligo kayo ngayon, Belat. Ay, may mga baka yun! Yeah. So ano, binibenta mo rin ng baka? Hindi, kinakain na namin yan. At eto na ang Mansiones, Lilia Isabel. Wow! Yan ang aking anak. Si Richard! Tubong Zambales ang pamilya ni Isabel. Kaya naman dito niya rin naisip magtayo ng tahanan. Bagamat moderno ang istruktura, puno naman ito ng mga antigong kagamitan na minanapan ni Isabel sa kanyang pamilya. Itong piano na to, sa ninunuok ko pa, nung araw, ganito daw ang mga picture frames nila. Ito, aparador ito ng lolo ko na ginawa naming bar. Ito naman, proud na proud ako kasi bata pa ako, ito na talaga yung dresser ko. Ito naman, ang guest room, nagiging sofa bed. Pwede kami dito kahit 10 kami magbabarkada sa isang kwarto. Mahigit sa 500 puno ng manggang kinalabaw ang nakatanim dito sa Paradise Farm ni Isabel Rivas. Yes. Ayun! At tuwing anihan, ang bawat puno ng mangga ni Isabel ay namumunga daw ng halos 240 kilo o 10 tiklis ng mangga. Talaga namang pag sineswerte ka. At ang mga mangga ni Isabel dito sa Paradise Farm, naku, kay tatamis, kay lalaki. Nakikita niyo ba ito? Gaano ba katagal bago mamunga ang... Pwede kang once or twice a year maximum. Pagdating nila ng mga 15, 16, 20 years old, they can produce hanggang 100 crates. Wow! Per tree! Per ani! Per ani. Oh my God! Ganun karami! Ganun karami. So pinag-aralan mo rin kung paano mag-maintain at mag-alaga ng mango trees. Pinag-aralan ko rin, and of course, yung sabi ko nga sa'yo, parang kapatid ko, daig pa ang kapatid, si Ate Susie, Oo. na talagang nandiyan dyan, alam niya lahat. Oo. Bukod sa taniman ng mangga, mayroon din siyang manukan kung saan siya nagpapalaki ng mga broiler chicken o manok na kanya ring ibinebenta. Ayon kay Isabel, ang lupang ito daw ay dating talahiban. 8 taon din ang kanyang ginugol upang mapaunlad ang lupa. Ang nooy inakalang pangit ay mayroon naman palang itinatagong ganda. Wow, Isabel! Talaga namang paraiso itong Paradise Farm mo. Talaga bang ganito nakaparaiso ang buhay mo? Nako, Miss Corina, syempre sa buhay ng isang tao may ups and downs at marami ako naging downs before ko inabot itong paraiso na kinalalagyan ko ngayon. Baka hindi mo alam, as a baby, ibinabigay ako ng mami ko sa isang kapatid niya na matandang dalaga at yun ang nagpalaki sa akin. So in short, ipina-adapt ako as a baby. Adopted ka? Yes. Bakit ka daw
namigay? Ako daw kasi yung pinakapangit na anak niya. Pinakapangit. Naku, pero hindi ka naman siguro naniniwala doon dahil dati pa, lapitin ka na ng mga boys. Naku, di talaga. Kasi Oo. syempre nakikita ko naman yung sarili ko sa salamin. Siyempre. So, ligawin ka siguro noon. Nung bata ako, yes. And of course, dahil nga sa nagkaroon ako ng feeling na nagre-rebelde ako, so I searched for love in the wrong places. Kaya at 17, nabuntis na ako and I already had a child. Gaano kahirap, Isabel, yung teenage mother ka na nagtatrabaho ka at may pinapalaki kang teenager at the same time? Napakahirap. That's why nagpumilit ako magtrabaho at ang napili ko nga is kumatok sa pintuan ng isang direktor at mag-apply bilang artista. Ano bang potential nito sa market? Swerte namang natanggap si Isabel sa pelikula taong 1981. Ipinakilala siya sa pelikulang Kambal sa Uma. Kailangang mawala na sa landas namin ang tuluyan. Hanggang siya'y maging tanyag na kontrabida. Ganon. Pwes, tignan natin. Pero ang layo naman ng totoong buhay mo sa pagiging kontrabida. Oo no? naman, hindi naman ako kontrabida. Sa totoong buhay, mabait naman ako. Ang dami mong pinagdaanan sa buhay mo. At marami akong minamahal na tao at tinutulungan at nagmamahal sa akin. Bakit ka nagpuntang Amerika? At that time, parang gusto kong magkaroon ng panibagong buhay. Namatay na yung mami ko. I got separated. I got married and then I got separated. Parang I said I wanted a new life. So parang pareho rin yung nangyayari sa farm mo, sa buhay mo, na habang struggling ka, ang iyong kalooban at buhay, struggling din itong farm mo. Oo, dahil nag-uumpisa pa lang ako noon, Corina. Kaya syempre, kahit na anong bagay na nag-uumpisa ka, mahirap talaga. Eh bilang nanay naman. May happy and low. Kasi syempre may joy ka dun sa anak mo eh. Pero being a single mom, maraming low points yun. Pag may sakit ang anak mo, tapos nagtatrabaho ka. Things like that. I went through all that. Tulad ng mayayabong na mga puno dito sa Paradise Farm, nagbunga na rin ang paghihirap ni Isabel. So tinitingnan-tingnan mo yung mga bundok na ganyan, nagmumuni-muni ka, pagkatapos basa ka lang ng basa. Nagdadasal. At pag nandiyan ako, nakikita ko yung bundok, talagang parang ang lapit-lapit ng sagot ng Panginoon Diyos. Parang ikaw ay buhay na patotoo na kahit na ano ang hirap sa buhay, mga dagok, basta't hiningi mo sa Panginoon, kita mo naman ibinibigay talaga sa'yo ang paradise. Yes. Sa tulong ng pagdadasal, disiplina, you choose the right path, you will really, really have the peace in the end. If there's one coolest mom in the world, mami ko yun. Barkada kami niyan. She's been there with me sa lahat. And yung pinagdaanan sa akin ng mami ko, ibang klase. Ang paraisong ito ang siya daw na nagpapabangon kay Isabel tuwing umaga. At ang swerteng ito daw ang kanyang ipinagpapasalamat sa Panginoon sa bawat sandali ng kanyang buhay. Pag siniswerte ka nga naman, pag nagkasakit at lumala, abay, swerte-swerte lang daw yan kung ito'y malalagpasan. Tulad din yan ni Jerry Rivera. Numero 1 sa kanya ang maayos niyang kalusugan. Pero nagboluntaryo akong pumunta para mag-donate ng blood sa hospital. Ngayon, nung in-examine nila yung dugo ko, HEPA B carrier daw ako. ang HEPA B ay maaaring namamana o di kaya'y nakukuha sa sexual intercourse. Sa kaso ni Jerry, namana niya raw ito sa kanyang ina. Sinabi sa akin ng doktor na pinagbawal sa akin yung mga ganung mga pagkain, yung pag-inom, pagsigarilyo, saka yung mga matabang pagkain. Kaya sa tulad niyang may ganitong karamdaman, maghinay-hinay sa inaakalang tama lang. Halimbawa, ang pagkonsumo ng 6 na bote ng alak araw-araw ay itinuturing ng excessive drinking. Samantala, ang paghit-hit ng isang kahan ng sigarilyo araw-araw, naku, sinyalis naman ng pagiging chain smoker. Ang mga ito ay di umano'y makakapagpalala ng HEPA A at HEPA B virus na umano kapag hindi naagapan ay maaaring maging sanhi at mauwi sa liver cancer. Naitala na 20% sa 70 milyong Pilipino noong 1997 ay nagkaroon ng iba't ibang uri ng sakit sa atay.
Pero nitong 2007, 16% na lamang sa tinatayang 80 milyong Pilipino ang may liver disease. Mga pasyente may chronic liver disease, marami na yan silang mga restrictions in terms of diet. Ang silimarine na mula sa halamang milk thistle ay isang antioxidant para sa liver. Kung merong injury sa liver or whatever cause, be it virus, be it alcohol, be it food, then silimarin helps the liver cells to recover. Kaya nang malaman ni Jerry ang benepisyo daw ng kapsula, ay agad itong sinubukan. Para maagapan yung liver cancer. After 2 weeks, sabi ng doktor na yung daw medical check-up namin is pasado. So ayun, tuwa ako. Abay, huwag idaan sa swerte-swerte lang ang kalusugan, kundi nasa tamang pag-aalaga yan.